Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Si Chis Escudero, pinapaalis niya na sa mga nagsusurvey, SWS, Pulse Asia. Sabi niya, wag nyo nang isama dyan ang pangalan ko. Wag na daw isama yung pangalan niya sa mga, wag na daw isama ang pangalan niya sa mga, halimbawa, sino ang mga posibleng magpresidente. Kasama kasi yung pangalan niya. Sino ang mga posibleng mag-vice presidente, kasama yung pangalan niya. At kumbaga sa survey, sinasama ang pangalan ni Chis kasi baka magkandidato siyang presidente o posible, o kaya kung hindi man presidente, vice presidente. Ang sabi ni Chis Escudero, wag na daw, alisin na daw yung pangalan niya kasi wala daw siyang plano sa 2028. Kaya para daw talaga kung nandun pa daw ang pangalan niya, makakaapekto pa sa resulta ng survey. At para maging totoo yung resulta ng survey, wag na siyang isama kasi hindi naman daw talaga siya tatakbo sa 2010. Sa totoo lang, si Chis Escudero, dati may plano sana yan. Ay si Chis Escudero pa, napaka-oportunista niyan. Kaya lang, ito kasing sunod-sunod na mga kontrobersya sa kanya, talagang mahihirapan siya kung tatakbo siyang presidente. Kahit vice-presidente, mahihirapan siya. Mahihirapan siya. Na talagang sirang-sira siya dito sa mga itong mga pangyayaring ito dito sa flood control. Kaya nga nanahimik na si Chis. Dati ang yabang-yabang, di ba? Ang yabang-yabang ni Chis Escudero noon. May mga pa yan, may mga pa ng kilay, taas ng kilay. Ang yabang pa yan noon nung hindi pa yan hindi pa lumalabas yung mga anomalya sa flood control na kinakasangkutan niya. Pag tini-interview ng media, anong sabi ni Chis? Hindi ako mapipressure. Sinabihan ng ang forthwith ay, ang nakalagay sa konstitusyon ay trial shall proceed, ay forthwith proceed, hindi niya sinunod. Yabang niya, sabi niya. Siguro napatunayan ko na yan sa tagal ko sa pananilbihan sa pamahalaan na hindi ako gumagalaw at nagpapasya base sa anumang takot. Ika nga sa Biblia, do it always afraid. At sinabi na rin naman ni Vice President Sara na hindi siya sang-ayon sa mga pananaw na yan. Ang mga kongresista tila nasasanay na diktahan ang Senado kaugnay sa gusto nilang mangyari sa impeachment. Pues kung trabaho ng ilang mambabatas na maging sunod-sunuran kay Speaker Romualdez na gusto klaro itong impeachment na ito, hindi namin trabaho yan sa Senado. Hindi ko rin trabaho yan bilang tagapangulo ng Senado. Para sa akin, gagampanan namin ang aming tungkulin ayon sa aming paniniwala na tamang proseso na naaayon sa batas. Yabang-yabang. Tapos nung nasangkot sa mga anomalya sa flood control, hindi na nakapagsalita. Tahimik na. Di ba committee de silencio siya ngayon? Tapos nasangkot pa siya dun sa 30 million, 30 million ba yung campaign donation sa kanya ni Lubiano? At saka yung si Maynard Ngo, yung kapartner ni Hart Evangelista sa mga negosyo, tapos tao rin, bagman umano yun ni Chis Escudero. Kaya lang, ito namang Blue Ribbon, hindi na pinatawag uli. Dapat imbestigahan uli ng DOJ, ng NBI, itong si Maynard Ngo, at saka si Chis Escudero. Hindi dapat palusutin yan si Chis Escudero. Kaya lang ngayon, ang sinasabi ni Chis Escudero, wag na daw siyang isama sa mga survey. Siguro, nare-realize niya na hindi naman talaga siya mananalo. Sa grabing pagkasira niya na yan dyan sa mga anomalya na yan sa flood control, tatakbo pa ba siyang presidente niyan? Kahit vice presidente, hindi siya mananalo. Kahit sa Bicol, baka hindi pa siya manalo niyan. Kaya actually, nasira yung political career ni Chis Escudero. Dahil dyan sa anomalya na yan sa flood control, ay baka nga ngayon kaya hindi siya naiimbestigahan. Parang medyo nagpreno ng investigasyon sa kanya. Baka nakiusap siya sa Malacanang. Pwede yun. Na wag naman siya ng puruhan.
Hindi na siya tatakbo sa 2028, wag na siyang tingnan bilang kalaban. Yan si Chis Escudero. Pero ano yan, talagang sirang-sira siya dyan. Ay yan kasi yung ano niya yung yabang niya. Naging Senate President lang siya. Sasagutin ko rin yung isang napakinggan kong abogado na tila eksperto din daw sa mga bagay na ito. Sabi niya, the Senate shall immediately, ayon sa kanya, sabi ng Konstitusyon, proceed with trial. Busin na lang ng konti, pero parang hindi niya nabasa yung saligang batas. Walang sinabing immediately ang saligang batas. Ang sinabi ng saligang batas ay shall forthwith proceed with trial. So kung susuriin nyo, base sa President yung salitang forthwith, hindi naman po ibig sabihin nun, kinaumagahan, agad-agad, dali-dali. Kung sinunod niya lang yung dapat nakalagay sa konstitusyon na trial shall forthwith proceed, ay sasaludo pa sa kanya ang taong bayan. Hindi niya sinunod yun, dinilay niya ng dinilay, tapos nung sinisimulan niya na mag-convene ang impeachment court, mga June na yan, lumabas na yung desisyon ng Korte Suprema July 25, lalo nang wala nang nangyari sa impeachment ni Sara, kagagawa ni Chis Escudero. There is a motion duly objected to, as stated by the Minority Floor Leader, to transfer to the archives the articles of impeachment in relation to the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Tapos ngayon, nag-eleksyon uli ng bagong Senate President, nanalo siya. Sinuportahan siya nila Marcoleta, Amy Marcos, Rubin Pal. Sila yung majority nung una. Ang problema, lumabas yung mga anomalya sa flood control o napapangalanan siya. Ay napwersa siya ngayong mag-resign bilang Senate President. Pinalitan ni Tito Soto. Mula noon, nawala na. Wala na si Chis Escudero. Sirang-sira na. Kaya ngayon, siya na mismo ang nagkusa na magsabing, wag nyo nang ilasama ang pangalan ko dyan sa mga survey ng Vice President at President kasi wala na daw siyang plano na magpresidente o vice-presidente sa 2028. Anyway, so yan mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.